Good morning at patuloy po tayo sa ating pong pagkakaroon ng panahon at time. Samantalayin po natin, sabi nga hanggat narito pa rin tayo at ang pangako ng Panginoon ay hindi pa rin ginagawa niya. Ibig sabihin yung pagbalik at yung paghatod po sa mundo, malaya pa rin tayong nabibigyan natin ng kahulugan ang panalangin, ang devotion, no? Even sa mga gawain, dapat po na patuloy po tayong magkaroon ng pagsisikap sapagkat sa nangyayari po sa ating pong kasalukuyang mundo, makita naman natin na yung nandun po yung makita natin mga signs, no, na kung saan po naroon na yung mga hirap. Bagamat binabanggit mo naman ng Biblia na pasimula pa lamang, pero ganun pa man ay patuloy pa rin tayo. Huwag aalis po sa pag-ibig ng Diyos, huwag tayong manghihina. Katulad po ng talata na aking pong pinabulayan, yung 51:10 ng awit, sabi po doon, "Restore to me the joy of your salvation." Ibig ko sabihin dito, marahil ang mga bagong manampalataya hindi masyadong related dito. Pero siguro marahil tayo po mga medyo may katagalan na. Actually ako po bilang pastor, I think mga nasa 10 years na rin po siguro ang aking pong pagiging pastor. Nagsimula po ako sa custodian dati, sa kabila pa po sa may temple pa noon. At marami po mga bagay na nakita ko po, no, yung kagandahan po ng buhay na meron kang Diyos. Ngunit pagdating po sa mga matagal na, meron po dumarating po talaga mga panghihina. At ang kadalasan po yung kaabalahan ng siyang bumubungad po sa atin at yung mga pagtatanong po sa kasalukuyan ng ating kinakaharap o yung kalagayan. Nakaakibat nga po nito at tayo naglilingkod pero naroon po yung mga hirap, naroon po yung mga pagsubok at problema. Dito po nangyayari ang tinatawag na panlalamig po natin, no, sa ating Panginoon. Kaya naman ho dito, pinapakita po sa atin ni Haring David na siya po ay nagkamali, nagkasala, at ayaw ho niyang mawala yung kagalakan po, no, nung siya po ay iligtas ng Panginoong Diyos na si Yahweh. Sapagkat ito po yung nakita niya sa buhay po ni Haring Saul na kung saan po naging devastated po ang buhay ni Saul dahil nga po doon sa mas kinonsider po niya yung kanyang pong kakayanan, ang kanyang pong sariling kagustuhan, at nawala nga po yung tinatawag na guidance po ng Holy Spirit po sa kay Saul, at napariwara po ang buhay ni Saul. Pero ganoon pa man po, tayo bilang mga anak ng Diyos ay wag ho nating aksayahin, wag ho nating panghinawaan na tayo po ay layuan, tayo po ay lumayo sa banal na Espiritu sa kanyang pangunguna. Kung meron ho kayong dinaraan ng problema, meron kayong dinadaan ng mga, kinakaharap mga anumang bagay na nagpapahirap o nagbibigay ng katanungan sa paglilingkod niyo sa Diyos, mas dapat po nating alalahanin kung paano tayong niligtas ng Diyos, kung paano tayong inako po ng Panginoon Kristo ating po mga kasalanan, at kung paano nagkaroon tayo ng tuwiran muli na relasyon po sa Diyos. Dapat po ito lagi natin isipin. Kasi kung titingnan po natin, ang buhay po natin dito ay maigsi lamang. Salamat po tayo hanggang ngayon po ay tayo po ay buhay, tayo po ay nakapaglilingkod, tayo po ay nakapagtrabaho o kaya nakakapag-aral, anong bagay ang ating pong kasalukuyang ginagawa, ay meron pong pa rin tayong pag-asa, sapagkat lahat naman po ng tao ay meron pong kinakaharap na problema. Dangan nga lamang kung minsan may mga pagkakataon na mas parang inuukil-kil po ng Diablo, ng kaisipan ng sarili natin, yung problema, bagkus hindi natin nakikita, ay mga bagay na maganda na binibigay naman ng banal na Espiritu. Kaya nga, sa munod ng mga saying po dito sa pananalita po dito sa Word of God ng Lord ay i-sustain natin, bigyan tayo ng Spirit ng Diyos na makapag-sustain. Kasi kung makikita ko natin, ang tayo po dati patay sa Espiritu, patay sa kamalayan po sa Diyos na buhay, kaya naman po nung tayo po ay magkaroon po ng kaligtasan, isang kagalakan po ito para po sa atin. At wala pong kagalakan sa mundong ibabaw na meron tayo
kung ikukumpara po doon sa kagalakan na kung saan po kadalasan ay nagagalak po sila sa mga kanilang meron silang possession sa wealth, sa health, at sa fame, no, at sa lahat ng bagay. Pero panandali lang po ang kanyang kalagayan. Kung patay po ang spirito, wala po tayong relasyon sa Diyos, ay kahabag-habag po ang darating sa buhay ng tao at kaparasan po ang kapalit nito na kung tayo po walang Diyos na buhay na siyang nagbibigay ng kaligtasan po sa atin. Kaya naman dapat po patuloy po tayong magsikap, bagamat may mga pagkakataon talaga na hindi mawawala, hindi maalis po yung suffering natin sa buhay na ito. Sapagkat totoo naman po na nasa panahon tayo ng tinatawag na kahirapan po ng buhay. Pero ganun pa man po, meron pa rin Diyos na umaalala po sa atin. Meron pa rin Diyos na control po lahat ng bagay. Ang mahalaga lang po rito mga kapatid, huwag tayong pagoyo o huwag tayong padaya sapagkat ang lahat ng bagay po ay may kasagutan po sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan na bigay sa isip natin na huwag dumalo, huwag mag-pray, huwag magbasa ng Bible, huwag makihalubilo sa kapwa Kristiyano. Tingnan mo, ang pinapakita sa iyo kung ano yung mga bagay at yung katamlayan, yung paghihina, yung katamaran po, no, na nilalagay at ang binibigay po ay yung mga bagay na kinakaharap mo na mas maganda kaysa dun sa tinatawag na kagandahan po na tayo po nasa Panginoon. Sapagkat sabi rin po ng 1 Corinthians 4:4, binulag ng Diyos ng sanlibutan. Sapagkat sinabi ng sanlibutan, David po yun, yung krus po, no, yung kahulugan po ng krus, yung diwa ng krus ng Kalbaryo ni Kristo, na kung saan po ang Kristo ay nagbuhos po ng dugo doon, suffer po siya para po tayo maligtas. Kaya ito po yung dapat nating makita, wag tayong padaya, no? Wag tayong padaya po sa ganitong punto po ng buhay natin, sapagkat mahalaga po ang buhay kaysa po doon sa mga kaabalahan po na nilalagay po sa atin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yun po ang patuloy nating panghawakan po sa buhay natin. Salamat po.